Halimbawa, boss, yung unang Korinto 14:40, pinagbabatayan natin yan matagal na di ba? Palagay ko naman, natatandaan mo pa, Brooks, kung ano laman ng 14:40 ng unang Korinto. Ang Yan ba yung sinasabi doon, gawin yung gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Di ba? Yan yung madalas apa? natin ginagamit na batayan Pagka halimbawa, sino ka? Di ba? Ginagano natin yung mga miyembro Sino kayo? Sino ka? Para gumawa ng ganyang aksyon, may karapatan ka ba? Di ba? Diyan sa talata na yan, kumbaga, yun yung pinagbabatayan natin para ipakita natin sa tao, wala kayong karapatan na gawin yan dahil hinahanap ng Diyos sa tao ang karapatan. Para bang kailangan mo ng lisensya para gawin ang isang bagay. Pero Brooks, diyan sa talata na yan, kung yan lang ang pagbabatayan mo, mali na agad Bakit? Kasi hindi naman karapatan yan in the sense na parang lisensya ang hinahanap sa'yo. Ilagay mo sa English yan, babagsak na yung lisensyang sinasabi mo Kasi hanapin mo sa lahat ng translation, hindi naman karapatan yan in the sense na yan lisensya. Ang lahat ng translation dyan is nagsasabi, should be done in fitting or orderly way. Gawin ninyong maayos at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Let it be done decently. Hindi siya in the sense na karapatan na para bang kailangan ng lisensya para gawin mo yung isang bagay. Na para bang, oh, kukuha ka ng sweldo, kailangan muna mayroong nga karapatan. Ganun natin kung biridahan yan, di ba? Maglilingkod kayo sa Diyos, dapat meron muna kayong karapatan. Pag wala kayong karapatan, hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos. Di ba? Ganun. Ano karapatan yung mangaral? Dapat yan, 14:40, karapatan. Pero ilagay mo lahat ng Bible translation, bro. Ito, pakita ko sa iyo yung lahat ng Bible translation. Dito ko na ipopost, boss, dito sa ating Reddit, sa ating Zoom na pinag-uusapan tonight. At Sige pa. tika mo, pakita lang natin sa ating mga viewers na dito po dito tayo madalas madenggoy. Kaya talagang kailangan na tayo po nagtusuri. Hindi ko muna basa mo sa Bible, agad-agad ka nang maniniwala. Kaya dyan, dapat magkaroon tayo ng masusing pag-aaral. Tingnan mo, Brox, sa lahat ng translation, kung po pwede natin palitin lang ng konti para ma-maximize natin yung pagbabasa. But everything should be done in fitting and orderly way. But be sure that everything is done properly and in order. But all things should be done decently and in order. But everything must be done in proper and orderly manner. But all things be done properly and with order. Basahin mo lahat yan. All things be done decently in order. Done decently, done properly, done properly, done properly, done appropriately, done decently, done with decorum, with order, done decently, at puntahan mo na yung pinanggalingan, Greek. Ang nakalagay talaga, gawin ninyong may kaayusan o maayos at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Tingnan mo sa mabuting balita Biblia or magandang ang salita ng Diyos translation. Ang nakalagay ron, gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. Ang pinag-uusapan kasi dyan, yung kaayusan ng pagsamba sa iglesia. Kaya ang suma total, nandyan na kasi yung pag kami magsasalita ng wika, yung babae dapat tumahimik sa pagkakatipon, etc. etc. Lahat ng yon pag binasa mo sa umpisa ng talata na yan sa pag-uusap dyan, bro, kung babasahin mo yan sa 26 at ang dulong talata is 40, ang suma total, gawin ninyo sa lahat ng mga bagay sa maayos at wastong paraan. Hindi ang pakahulugan dyan is gawin ninyong may karapatan na para bang yan ang gagamiting sitas ng MTGI na sino kayo para mangaral. Wala kayong karapatan, di ba? Sino kayo para gumawa ng mabuti? MCGI lang ang may karapatan. Kaya gawin ninyong may karapatan lahat ng bagay. Kaya dyan sa mga bagay na yan, boss, tingnan nyo. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Lagay mo dun sa isang translation, yung binabasa nating ang dating Biblia. Gawin ninyong may karapatan. Ang laki ng diferensya. Nung salitang gawin ninyong may karapatan na para bang hinahanapan mo ng authority ang isang taong gagawa ng kanyang obligasyon. Hindi ganun ang pinag-uusapan dyan.
Sa orihinal at sa lahat ng translation, ang pinag-uusapan dyan is kaayusan o maayos na paggawa. Ay dyan lang, kung ikaw is matalino, mangangaral, na nag-aaral talaga at nagtuturo sa tao ng totoo, dapat inaalam mo at inaalagata mo ang masipag na pag-aaral sa Biblia. Pero, well, passing na lang yan sa atin. Pinababayaan na natin yan. So, sa mga ganyang punto, boss, ang ibig lang nating sabihin, kailangan talaga natin na ah, magsuri at magsiyasat. Lalo na sa mga miyembro ng MCGI. Huwag lang tayong tanggap ng tanggap. Hindi ko mo nagbasa ng talata ang ating kuya, is amin na lang tayo ng amin. At yan nga, nakakapagtaka sa mga taong nakikinig dyan sa panel. Sabi nga nung isa, yung tatlong tinutukoy niya, ewan ko kung sino yung tatlo. Eh, amin na lang tayo ng amin. Dati kay Brad Eli, tanong tayo ng tanong. Ngayon, amin tayo ng amin. Binilog natin ang ulo ni Kuya. Kaya ang nangyari, naliligaw na, hindi niya pa alam. Wala siyang namamalayan, naliligaw na tayo ng landas. Eh tayo, amin pa rin ang amin. Bakit? Hindi kasi tayo natutong magtanong. At ang nakapagtataka, baka takot tayong magtanong. At kung bakit takot tayong magtanong, hindi namin alam kung magkano ang dahilan. Kami naman ay nagtatanong lang. Well, ang take ko lang dyan, bro. Pasensya na, medyo nahaba. Balik lang ako sa isang punto. Kung tama man ang salin or hindi man tama ang salin, sabi nga ni, sino ba nagsabi? Si paring nobody. So, wala siya pakialam. Sino ba yung nagsabi nung wala akong pakialam kung sino ba ang Don Juan. kinakausap or sino ba? Si Juan. O si Don Juan. Ako boss, ang tingin ko dyan parang kay Andrew E. Natatandaan mo ba yung kanta na Humanap Ka ng Pangit? Opo. Naging paborito mo ba yung boss? Opo. Sumikat yun dati. Oo boss, naging paborito ko yun dati kasi pangit ako eh. Di, pabor sa akin yun eh. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, di ba? Pero may pinambangga si Andrew, si ano dun ni Michael V. Alam mo ba yung kinanta ni Michael V after that? Oo nga. Ano nga ba yan? Kalimutan ko. Yung maganda ang piliin, di ba? May something like Ayan. that, Ayan ano? yan. Mm. Oo, oo, oo. Eh, pero gusto ko yung kanta ni, ano, ni Andrew E. na tenananan, ten, 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 tenananan, ten, 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 tenananan. Eh, pag narinig ko na yun, ano ako nun, Brooks, eh? Elementary ako nun eh. High school ka na ba nun? Opo. High school. Ay, Oo. elementary. Wiset. Mas matanda ka sa akin. Kasi ah, unsatisfied yata college na nun eh. No? Oo, nauna sa atin yun ng dekade-dekadong panahon eh. Eh di, pag naririnig ko yun, natutuwa ako. Ang ganda niya kasing pakinggan. Tandang-tanda ko yun, elementary ako ng Brooks eh. Ngayon, siguro 10 years ago, na search ko sa YouTube at nakita ko sa YouTube, yung palang kanta ni Andrew E. Naku, yun pala eh, hindi original na kanya. Alam mo ba yun? parang nga. Nabalitaan mo ba yun? Meron palang English version nun. Ano po? At yung English version nun is um, Look for an Ugly Guy, something like that, parang ganun, na meron pala siyang talagang literal na English translation na ang ginawa niya, tinranslate niya in Tagalog, then nilapatan niya at minagic niya ng kaunti. So, narealize ko, oo nga, ano, meron palang original nun. At yun yung kanta. And then nagkaroon na ng mga ibang comment yung mga tao. Ang sabi nung komentaryo, sabi nila, ay hindi pala si Andrew eh, nakakawala ng gana, parang gano'n. Nakaka-prostrate naman, parang gano'n. Pero may mga nag-comment naman, sikat eh, di matalino si Andrew eh. Nagamit niya yung kanyang kalikutan ng isip, naging platinum eh, kung ano man yung naging record holder, kung ano mang record na holder yun ano, sa panahon ni Andrew. Ang ibig ko lang sabihin, boss, is ganito. Regardless ba kung yan kinopya ni Andrew E. or hindi kinopya ni Andrew E., ang sa akin lang, nasatisfy ako sa kanta. So, doon na lang ako. Natuwa ako doon sa kinanta niya. Then, kung yun man ay kopya, I don't care. So, ang ibig ko lang sabihin, sino pa nagsalita, ano pa sinabi, basta alam kong makakabuti para sa akin, tatanggapin ko. Kasi makakabuti para sa akin eh. Diba? So, parang ganun lang din, boss. Babalik ako sa topic natin for tonight. Mamili ka, MCGIO ako.
Ano sagot ng lalaki, boss? Wag mo kong papiliin, masasaktan ka lang. Huwag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. O, ibalik natin sa Bible. Bibigyan kita, boss, ng isang Bible verses na para sa akin, personal ko lang, maganda at applicable. So, it's maybe may maaari tumutol dun sa mga Bible verses, pero ang ipapakita ko lang is yung magandang point na makukuha mo about Bible. Kasi hindi naman lahat ng nasa Bible is masama. No one can contest that. Pero itong verse na to, boss, doon sa Filipos 1:21, ang pagkakasabi ay ganito. Ilalapat ko lang doon sa ating topic for tonight. Ang sabi, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Ayan, dito sa point na to, si Pablo nalalagay sa isang gipit na kalagayan ng pamimili. Ayan. Gusto niyang mabuhay sa laman kasi kung yun ang kapalaran niya, mabubuhay siya kay Kristo. Pero sa isang dako, yung mamatay siya, pakinabang naman para sa kanya. Pero kung mabuhay ang wika ako sa laman, at ito yung palad ko talaga, gagawin ko na lang na ito yung isang maging mabungang pagpapagal. Na ewan ko nga kung ano aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Ano yung kagipitang nararamdaman niya? Akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Ayan. Yung palang kagipitang nararamdaman niya, gipit siya eh. Ano ba? Aalis na ba ako at gusto ko nang sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti? Iyon ba pipiliin ko? Yung bang mamatay na lang? Kasi yung mamatay at sumakay Kristo, pakinabang ko na yun eh, sabi niya. Sa 24, gayon man, ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. So dito, kung mapapansin mo, boss, nagkakaroon siya ng gipit na kalagayan ng pamimili eh. Ano ba yung pipiliin niya? Lalong mabuti? Pansinin nyo, lalong mabuti sa 23 o lalong kinakailangan? Ay, napansin mo, boss? Ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. So mabuti yun eh, na sumakay Kristo siya eh. Kasi kapahingahan niya na yun eh. Pakinabang na yun para sa kanya. Sa paniniwala niya, kaligtasan na yun para sa kanya. Datapot ang manatili sa laman, siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. So anong pipiliin ko? Nagigipit ako. Gusto ko sumakay Kristo na. Kamatayan yun, pakinabang yun para sa akin. Pero yung manatili sa laman, ay lalo namang kailangan dahil sa inyo. So dito, nalalagay siya sa gipit na kalagayan ng pamimili between lalong mabuti at lalong kinakailangan. So sa mga panahon na mamimili ka sa dalawang bagay, sa isang lalong mabuti at sa isang lalong kailangan, no, dapat mong piliin sa 25, 24 rather. Gayon man, ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Ayun. At sa pagkakatiwalang ito, ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, mananatili ako nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Ano ibig nating i-point out? Ang ibig nating i-point out, sa dalawang puntong nag-aagaw yung lalong mabuti at lalong kailangan, abay meron kang dapat piliin. Bagaman mabuti yung sumakay Kristo ka na, pero may lalong kailangan eh. Di ang piliin mo yung lalong kailangan dahil yon ang kinakailangan sa sitwasyon na yon at yon ang masasabi mong tunay na mabuti. Hindi per se yung mabuti lang. Well, we don't have a question. Mabuti yon, sumakay Kristo ka na, pero may lalong kailangan. Sa mga panahon, halimbawa, na kailangan ka ng anak mo, sa mga panahong kailangan ka ng asawa mo, pero sa mga panahon na yon na kailangan mo ring dumalo sa gampanin ng isang religion, alin ang mas pipiliin mo sa dalawa? Ganyan ba ang ipapamukha nyo, mga taga-MCGI? Alin? Huwag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. Di ba? So sa mga panahon na kailangan ka ng asawa mo at anak mo, kailangan mong gumawa ng obligasyon mo at tungkulin mo sa iglesia nyo,
Alin ang pipiliin mo? Ang pipiliin mo ba yang itinuturo sa inyo, huwag niyo kong papiliin, masasaktan ka lang. Bibigyan nga kita, Brooks, ng halimbawa. Sa mga puntong ganon, na yung anak mo nag-aaral, kailangan niya na suportahan mo siya at may mga gastusin siya sa kanyang pag-aaral. It just so happen, meron kang gampanin sa religion mo. Alin na mas pipiliin mo? Kapag inuna mo ang pagganap mo ng tungkulin sa religion mo, well, consequences would be makapagdudulot ka ng problema. Makakapag-create ka ng stress sa asawa mo at saka sa anak mo. Bakit? Mawawalan ka ng oras sa anak mo eh. Mawawalan ka ng oras sa asawa mo. Isama mo na yung possible financial conflict sa inyong relationship dahil inuuna mong palagi ang religion mo. Well, hindi natin sinasabing masama ang mag-practice ng spirituality as long as hindi nako-compromise ang kinabukasan ng pamilya mo. For sure, mabuti naman siguro ang gagawin mo sa pagre-religion mo, gaya ni Pablo. Mabuti para sa kanya ang sumakay Kristo, yung mamatay para sa kanya, pakinabang, well, okay yun, para sa'yo. Pero kahit mabuti man yon, sa mga sandaling kailangan mong mamili between mabuti at kailangan, dapat ang i-priority mo yung lalong kinakailangan, hindi yung lalong mabuti lang. Bakit? Sa mga sandaling kailangan ka ng anak mo, huwag mong ipagdamot ang oras mo bilang isang padre di pamilya ng iyong sambahayan. Yung atensyon mo, dapat maibaling mo sa anak mo at asawa mo. Dahil ang anak mo at asawa mo, hindi laging nandyan sa tabi mo. May obligasyon kang asikasuhin sila dahil ikaw ang padre di pamilya ng sambahayan mo. Saligan ka ng asawa mo, gabay ka ng anak mo. And for me, yon ang sukatan ng tunay na pananampalataya. Hindi yung iiwan mo ang pamilya mo dahil sa ngalan ng religion. Yan ang nakakasuklam sa isang relihiyon na pinababayaang masira ang sambahayan dahil sa ngalan ng relihiyon. Huwag mo kong papipiliin, masasaktan ka lang. Bro, i-assess mo yung salita na yon. Bakit kailangang mamili agad? Oo nga. Bakit kailangang mamili agad? Bakit kailangang papiliin mo agad yung isang tao sa kanyang gagawing desisyon? Hindi ba mas maganda, bro, bago mo papiliin, ibukas mo muna yung komunikasyon sa pagitan ng dalawang mag-asawa? Bakit Opo. kailangan wag mo kung papiliin, masasaktan ka lang? Kasi pag sinabi mo ganon, ano ang implication nun? Ang ibig mo lang sabihin, alam mo na, sagot ko. Namili Hindi na. ikaw ang pipiliin ko. Correct. Ang pipiliin ko, MCGI, ang dating daan at hindi ikaw. Di ba yun ang implikasyon nun, boss, yung dun Mm. sa sagot na yun? Ay, ang tanong, bakit kailangan pilian agad? Hindi ba kung nagtanong yung asawa mo, kaya naman nagre-reklamo yan dahil lagi kang wala eh. Palagay mo, Oo. yung babae na yan na nandyan sa screen, dyan sa kanilang play na ginagawa, yan ba magre-reklamo kung buong buo ang attention mo sa kanya? Hindi po. Di, kung yung financial sustenance, yung pagbibigay mo ng sustento dyan sa pamilya na yan, kung yan ay buo, magre-reklamo ba yan? Hindi po. Hindi eh. Ngayon, bakit kailangan pilian agad ang pag-uusapan natin? Hindi ba mas maganda ibukas muna ang komunikasyon? Hindi ba dapat bilang isang religious organization, yun ang dapat nyong ituro sa inyong mga miyembro? Na sa mga pagkakataong may conflict, dapat pag-usapan yung mag-asawa, hindi ang isasagot ng isang KNP. Ang ganda po ng sagot. KNP, ganyan ang sagot. Nakakarimarim naman ng pananampalataya nyo. Pababayaan nyong magkaroon ng sirang pamilya dahil sa isang relihiyon? Yung isang kakilala ko, miyembro ng isang choir, iniwan yung kanyang asawa dahil yung kanyang asawa nakikinig sa'yo, bro. Alam mo ba yon? Merong Hindi po. isa na nagbabasa ng Reddit at hindi na sumasampalataya sa MTGI. Ang ginawa, iniwan yung kanyang asawang lalaki. Biruin mo, pababayaan mo yung anak mo mawala ng padre di pamilya dahil sa religion mo at hindi lang kayo magkasundo about your faith? Tapos ang magiging sagot ng KNP, ang ganda ng sagot. Huwag mo kung papiliin, masasaktan ka lang. Yun ba ang magandang sagot? Hindi ba ang magandang sagot dyan is ang sabihin mo sa kanya Han, pag-usapan natin.
Mm. Tingnan natin kung saan tayo magkakasundo. Hindi ba po pwedeng ganon sa pagitan ng dalawang mag-asawa? Hindi ba mas mainam muna na yung issue ipag-usapan para sa isang balance and perfect solution? Kung magkaiba man kayo ng pananaw bilang dalawang partido, hindi ba mas magandang magkaroon kayo ng respeto muna sa isa't isa kaysa pamimili agad? Yan ang masama. Pero halimbawa, bro, si ganito, mag-aasawa ka, di nag-asawa ka. Sa tiyempo halimbawa na nag-asawa ka, yung magulang mo nasa dapit hapon ng buhay mo niya, bro. Mm. At sintabi sa lahat ng mga nakikinig. Nag-asawa ka, lalaki ka. Yung nanay mo at tatay mo, nasa dapit hapon na ng buhay nila. Boss, alam mo ba yung dapit hapon na ng buhay? Opo, mamatay na po. Oo, kumbaga malapit na sila eh. Kumbaga parang nandun na sila sa estado na malapit na silang mamaalam. Eh ikaw lang ang anak, ikaw lang ang inaasahan. Eh may asawa ka. So ano gagawin mo? Makikipisang ka sa asawa mo, di ba? Yun ang sabi ng Bible nila. Ano gagawin mo sa mga magulang mo? Pababayaan mo na sila dahil ang nakasulat, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ganun ba gagawin mo? Wala nang mag-aaruga kundi ikaw lang bilang anak? Sa mga ganong sitwasyon, ano ang option? Agad-agad ba pamimili? It's between my wife and my parents. So, pababayaan ko na parents ko. Pag pinabayaan mo parents mo, sino mag-aalaga sa parents mo? Na yung tatay na bedridden na, sa nanay mo na bedridden na rin. Pag iniwan mo yon, sino magkakandili ron? Sino maghuhugas ng puwet nun? Kailangan ba agad-agad na mamili? Hindi ba po pwedeng magkaroon ng balancing desisyon sa pagitan ng pakikisama mo sa asawa mo at sa pagkakandili mo sa mga magulang mo? Bakit kailangan mayroong desisyon kaagad kung sino ang dapat iwan? Hindi ba po pwedeng pakisamahan si asawa, pakisamahan din ng magulang? Hindi ba po pwedeng mag-religion ka nang hindi mo iiwan ng asawa mo? Sa mga tiyempong ganon, kailangan mo bang mamili ng pakikisamahan? Kailangan ba na iwan at pakisamahan ang isang partido? Hindi ba kayo naturuan ng gawang mabuti dyan sa MCGI? Di ba yan nga ang inyong laging pinagmamalaki? Mabubuting gawa ang inyong pinagmamarali? Kung mabubuting gawa ang pinamamarali nyo, bakit dyan sa simpleng bagay na yan, eh hindi kami makakita ng mabuting gawa? Nandiyan pa ba si Unsatisfied? Unsat, nandiyan ka pa ba? Unsat, magandang gabi, good evening. Nag, Wala na. Well, mm. narinig ko kasi kanina po si Ansat, sabi niya, nadidismaya siya doon sa napakinggan niya. Yun na nga, nakakadismaya. Nadismaya rin ako bro, doon sa narinig ko kanina. Na para bang yun kaagad ang option na kailangan mamili ka. Hindi dapat ganon. Sa mga tempong ganon, dapat ah alagatain mo muna. Hindi ba kayo naturuan? Dapat kailangan pakita mo yung priority sa relationship nyo. Compare mo yung family mo sa relasyon mo dun sa asawa mo at sa mga magulang mo. Ang asawa, halimbawa, bro, ganito, no? Ang asawa na pinakasalan mo at pinangakuan mo ng habang buhay na pakikisama. Ayan, asan mga damit ko? Sorry ba bibibasa lang ako. Asan mga damit ko? Aalis ka na naman, mamili ka. Ang dating daano ako. Huwag mo akong piliin. Masasaktan ka lang. Ayan ba yung Wag mo akong buong papiliin. istorya? Mm. Huwag mo akong papiliin. Masasaktan ka lang. Yun na nga ang tanong. Bakit kailangan ba kaagad mamili? Bakit hindi mo ba po pwedeng, hindi mo po pwedeng pag-usapan nyo nga? Kasi ganito, bro, sabi ko nga sa'yo, yung asawa na pinakasalan mo at pinangakuan mo ng habang buhay na pakikisama, pinagluluto ka nun eh. Di ba, boss? Mm. Mukhang pilit ah. Opo. 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 Mrs. Broccoli, oh. Minsan, Yung minsan. asawa mo na pinakasalan mo, pinangakuan mo yun eh, na habang buhay na pakikisama, di ba? Pinagluluto ka nun. Kapag gutom ka, pinaglalaba ka nun ng masusuot mo. Pinagpaplantsa ka nun. Inaasikaso ka nun. Pinagmamalasakit ka nun.
Kapag nagkasakit ka, sino bibili ng gamot mo? Di ba yung asawa mo? Kapag na-confine ka, sino magbabantay sa ospital? Di ba asawa mo? Ang religion mo, kumusta naman? Dadamayan ka ba niyan kapag may lagnat ka? Bro, sa halimbawa, may lagnat ka. Sasabihin mo ba sa MCJ, may lagnat po ako mga kapatid. Puntahan niyo po ako rito, punasan niyo po ako ng labakara. Palagay mo may gagawa ng boss? Wala po. Ang unang gagawa ng boss, asawa mo. Kasi yun yung pinangakuan mo sa hirap at ginhawa eh. Pag natay tayo sa salwal, ang mag-aasikaso asawa natin, hindi ang MCGI. Pag nagkasakit ka, asawa mo lalapitan mo. Ang asawa mo, pinagpaplantsa ka, pinaglalaba ka, pinagluluto ka. Yan ang trabaho ng asawa mo. Ang religion mo, kumusta naman? Tanungin mo sa sarili mo, dadamayan ka ba niyan pag nilagnat ka? Sila ba ang bibili ng gamot kapag nagtatay ka? Real talk lang. Walang pangunahing magmamalasakit sa'yo, kundi ang sariling sa'yo. Kaya, pasensya na boss, nahaba. Magandang gabi. Opo. May comment dito si Seth. Ha ha ha, Labakara, so old school. Lola ko yung huli kong narinig magsalita niyan. Putik na yan, haba ng sinabi ko, labakara ang natandaan. Ano ba yan?